Kakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Hindi mo lang kami magbabayan kasi nagpapasya kami. At kasama yung pera na hindi natin ginawa ang industrialization para wala na tayo OFW sana natin ito na sa lahat. Ang ating ganansya dito dapat sa ating bayan dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi na ayan tayo dito kasi hindi ko napalitan ang sistema. Ang nangyari napalitan ng ang tao para sa sistema. Kaya po, andito nyo. Tingnan nyo. Hindi ako nakakita sa buong ito. Sobrang kurakot. Kaya kami hindi makakatawa kayo. Yung kurakot, ibalik. Ang kanyang kurakot, ikulong. Huwag yung kanyang ito, ang nanilinig ko lang dito, ang nangurakot, ikulong. Pero dapat din, yung kurakot, ibalik. Kasama ninyo sa ating kalawagan, ang kinurakot, ibalik. Sama si Copars. Ikulong. Magiging ako mga kabataan dito. Ang ganda. Alam ko, Sino? Malamang. Malamang time yan. Sana po, ngayon na tayo sama-sama ulit. Napakaganda po ang beauty dito. Napakaganda na nakikita ko. So, ang ating pong lesson sa EDSA, pag tayo ay nagkaisa, pwede tayo magkaroon ng milagro. Ano yung milagro natin mo? Pinatarsik na natin ang diktador. Ngayon, marami tayo ng problema. Dapat din tayo magsama. Alam niyo po, hindi ako nalulungkot na tayo meron dito tayo action. Mamaya, pero action naman yung kabila. Bakit hindi tayo? Daming load, ha? Ayun, Dapat po magkaisa tayo. Dahil tayo action ay Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagnanakaw na naman sa kuryente, tayo naman ang maghihirap. Yung pera naman magkagawa sa pilit, pinababalik ng Supreme Court hanggang ngayon ay hindi maibalik dahil nandun na sa maleta, tinagay na. Ang mahaligapan, nasaan ngayon, hinahanap ng taong bayan. Kaya po, ang susunod po natin sa hanay ng kababaihan na ngayon ay lumalaban, tumitindig, si Mamu, palakpakan po natin, si kasama Mamu. Yung asawa na parang president! Sobrang hirap na tawas! Tama! Palakpakan po natin ang hanay ng kababaihan na ngayon tumitindig, lumalaban. Malagparan hapon! Pwede ko bang, hi! Maraming salamat. Pwede ko bang makita mga kamay ng mga kababaihan? Mga kababaihan! Itong araw ng Labor Day, binibigyan pugay ng mga kababaihan ang mga kalalakihan ng dahil sa kami ay sumasaludo sa inyo dahil kayo mga kalalakihan, you are the head of the families. Kayo ang chief, kayo ang boss sa loob ng pamamahay sa mga pamilya at kami naman dahil ako ay representante ng mga kababaihan ng maisok. Kami naman ang mga kababaihan na siyang gumagana
sa pamilya, sa mga anak nagpapalaki. Naglakad ako magmula Santa Cruz dahil iyon ay baliwalang sakripisyo. Sa sakripisyo ng lahat ng manggagawa. Dahil kung walang manggagawa, walang industriya, wala tayong lahat. So, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil ang mga manggagawa kasama ng mga kababaihan ang siyang tunay na mga bayani ng ating komunidad, ng ating pamilya at ng buong Pilipinas. So, palakpakan natin PRRD Duterte. Bring him home! 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 Dahil kung natatandaan ninyo, ang labor sector, ang mga OFWs, yan ay tunay na minamahal ng ating tunay na presidente ng Pilipinas, si PRRD President Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay ibinigay ang sarili para sa taong bayan at para sa Pilipinas. So, nang dahil medyo kapos na nga ang boses ni Mamo, tayo dito ay gumagawa ng sarili nating way, ang ating pamamaraan para makiusap sa ating administrasyon. Oo, alam ko, galing na tayo. Pero alam mo ba na merong mas malakas na paraan kung paano natin ayusin ang tawag doon, transformation of this government. Alam niyo ba? Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo mga kamay kung gusto niyo malaman? Hindi ko nakikita yung banda dyan. Taas na mga kamay! Sasamahin niyo ba ako? Alam niyo ba? I-Englishin ko lang kasi kulang ako sa Tagalog kasi siya na. Alam niyo ba? No problem. Ang sabi ng Diyos, all names, all names will bow down to the name of Jesus. Amen! So yung mga pangalan na naghahari-harian, naakala mo kung sinong Panginoon, naakala mo kung sino sila. Yan mga pangalan na yan will bow down to the name of Jesus! Amen! So magpapalala tayo. Samahan niyo po ako. Itong maingay ng mga kabataan na to. Gusto ko ang mga enerhiyan niyo. Samahan niyo ako. Ilagay natin ang ating sarili in the presence of the Lord. Abba, Father, maraming salamat po dito sa mapayapang pagtitipon namin dito sa CM Recto. Ang balat po sana namin ay makarating doon sa Mindiola para po marinig ang boses ng katauhan, representante ng mga labor sector, marinig nila kung ano man talaga ang mahalaga sa buhay ng may buhay. Kahit na ayaw nila tayo pakinggan, they have no choice, Lord, but they will listen because you will make them listen. Abba, Father, thank you for this beautiful day. May you bless each and everyone here and each family is represented them here, Lord. Thank you. Amen. All names will bow down to the name of Jesus. To the name of Jesus. Pangalan nila, Lord. Mahahari-hari na sila sa habang panahon. No. Your name. Your time. There is a time for everything. God, kayo naman ay luluhod sa pangalan ni Jesus. So, Father, thank you. Thank you, Lord, that you're confusing the enemies right now. Sila po'y takot na takot. Kaya po namin alam mo, takot na sila. Nang dahil dito sa barikada na to, dahil matagal na ano,
kita sana sa rally, hindi po umaabot dito ang Paligadahin kasi nakakarating po kami hanggang Mindiola, pero ngayon po nandyan. Ikinupupugay po sana itong mga pulis, mga kapulisan na nandito. At ang dasal ko, kayo ay magpalagi ng Diyos, kayo ay nandyan para pagkakahan po kami. Kayo ay i-bless ni Lord. Alam ko mga puso niyo, dahil alam ko, alam mo, anong tama at anong mali. Dahil lahat kayo dyan ay mga pamilya, may pamilya, lahat kayo nakasama, lahat kayo ay anak ng mga babae. So, happy na wag. Happy na wag. Ang kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo, ng mga kaapo-apuhan, kaapo-apuhan ninyo. Sana ay tumigil ang pagnanakaw at pagnanakawan para nang sa ganon ang mga kanakawan natin mga kaapo-apuhan ay meron pang matiran, meron pang kayamanan na makukuha sa tamang panahon. The Lord, thank you. May you bless us. May you hold us. Today, and every day of our lives, Lord, your name be praised. Kung sa akala nila, Lord, talo kami, hindi po. You will never know. Hindi nyo alam ang pamamaraan, Panginoon. God has many surprises. And God will order. And God will order your life. Our life. This administration will be ordered. Will be ordered. Will be ordered. In Jesus' Yan ba ay maganda? Salamat po. Nasaan ang protect to serve? Kung ang mga pulis natin nandito nagbabantay sa amin, hindi kami against na bantayan. Dahil tama lang yan. Pero halos lahat 6,000 ipupull out mo dito. Gaano kalaking bilang ng kapulisan yan na nakapull out dito? Samantalang may mga nagaganap na mga sakuna. Doon dapat makikita ang ating kapulisan sa humanitarian service, hindi sa ganitong bagay. Kaya panawagan ko sa gobyernong ito, is better to step down. Yan lang ang nakikita kong solusyon para magkaroon ng isang tunay na kapayapaan ng bansang Pilipinas. Ang ating mga kapulisan nagagamay na. Itinetyan na sa istasyon, nandito sila at nagbabantay sa akin. Sayang ang panahon. Maraming mga adik sa ibang lugar, nagkakagulo din, kulang sa pulis. Bakit nandito sila at nagbabantay? Instead na magampanan pa ang kanilang mga trabaho bilang mga pulis to protect and to serve, asan sila ngayon? Nandito sa mga nagrarally. Kami po hindi nagrarally. This is a public address. Nagkaroon po kami ng pagkakaisa na manawagan na itigil ang impeachment dahil wala namang mapapala ang mga mamamayang Pilipino sa impeachment na yan. Yan ay maliwanag na pamumulitika lamang. Kaya maawa naman kayo. Gobyernong Pilipinas, maawa kayo sa mga mayang Pilipino. Ikaw, Pangulong BBM, kung mahal mo ang Pilipinas at mahal mo ang mamamayang Pilipino, gayahin mo ang ginawa ng iyong ama. Iniwasan ang kaguluhan, tumakbo ng Hawaii. Ganon ang gawin mo. Tama! Salamat po. Marcos Rizal! Duterte. Sabi ko daw. So sabihin ko, no to impeachment. Duterte. Okay? Tatlo ha? Okay. No to impeachment! No to impeachment!